Good day mga riders, RK Ventures, and welcome sa aking YouTube channel. So today's vlog ay re-reviewin po natin itong napakagandang motor ng Royal Enfield. Ito yung pinakabagong motor nila na inilabas last week if I'm not mistaken. Actually, meron na pa akong review nito 5 months ago pero nasa bansang India pa lang siya. And finally, bago matapos ang taong 2024, nandito na po siya sa bansang Pilipinas. Ang pinakamagandang Neo Retro style na motor at 450cc para sa akin, ang Royal Enfield Guerrilla 450. So ang motor nito ay may engine displacement na 452cc, liquid cooled, single cylinder, dual overhead camshaft, 4 valves, electronic fuel injection with 42mm throttle body ride-by-wire system, mated with 6-speed transmission gearbox. At ito ang napakagandang exhaust muffler na meron pang takip. So brand new, di ba? At may compression ratio na 11.5/1. So obviously, premium ang dapat na ikarga dito. And para sa ganito kagandang klase na motor, modern classic, ang starting system is only electric. So kalimutan na po natin yung dipad jack ha, kasi wala po sila dito nun. Now if you want something na dipad jack, you go with Cafe 400. Yan, sigurado po yan. Alright, so balik po tayo sa napakagandang motor na ito. So the engine oil grade of this motorcycle is 10W40 APISN semi-synthetic. So take note of that para at least may idea na kayo. Now the power output of this motorcycle is 29.4 kilowatts or around 40 horsepower at 8,000 RPM and a maximum 40 Newton meters of torque at 5,500 RPM. So honestly, malakas po ang motor nito para sa kanyang category na 400 to 450cc. Lalo na pag nag-switch kayo ng gear ng segunda, tercera all the way up, boom! Lakas ng arangkada at hatak. Bakit ko po nasabi yan? Ay dahil na test ride ko po ito kahapon. Ang sarap, swabe at panalong motor nito, lalo na't naikot ko siya sa buong Kapitolyo all the way sa Brixton Street. It's a wow factor talaga. In fact, sa lahat ng mga na-test ride ko na motor, isa ito sa pinaka-the best. Para sa akin, parang ito na nga yung pinaka-panalo eh. Magtatalo na lang sa handling talaga kasi to be honest with you mga ka-riders, ang magiging katapat ito sa 400cc category ay ang Speed 400, yung Triumph. Maganda po ang handling nun, madaling i-maneuver. It's because naka-upside down fork at alam kong pakiramdam pagka naka-upside down fork ang motor kasi nga nagkaroon na ako ng XSR 155. At maganda po ang laro ng suspension sa harap kahit na dumaan ka sa lubak. So if I rate it pagdating sa handling, lamang lang po ng konti si Triumph Speed 400. Pero gayon pa man, maganda rin po ang handling nito kahit na naka-traditional fork siya, meron naman po siyang rubber boots cover na added look sa motor na ito. Maganda rin ang handling nito kasi na-experience ko siyang idaan sa traffic kahapon at hindi ako nahirapang iliko-liko. Compared sa mga traditional fork din na 450cc na na-test ride ko, doon medyo may kabigatan at parang nahirapan ako. But this one is very good para sa akin, well balanced. It's a combination of looks and yung power dun talaga. Sa lahat ng 450cc na na-try ko, the best to, ito yung pinakamalakas para sa akin. So again, I compared it based on my experience only. Okay mga ka-riders? At ang pinaka-advantage po nito sa lahat, kaya ako rin po nasabi na pinaka-the best to, dahil ito po ay equipped ng center stand. So pagdating sa pag-aayos, paglilinis, pagkukumpune, or pagkalikot sa motor na ganito, panalo to mga ka-riders, hindi ka na mahirapan kasi naka-center stand na eh. Hindi mo na kailangan bumili ng paddock stand para lang maitayo ng maayos yung motor mo. And that's the advantage of this motorcycle. Kaya ang galing ng Royal Enfield, saludo ko sa inyo, para i-maintain yung typical looks ng isang modern classic or neo retro style na motor. So parang nagiging bias na ako sa motor na to but I'm telling you the truth mga ka-riders, napakaganda ng motor na to, pati yung kanyang power output. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka 310mm hydraulic single disc brake na may double piston caliper equipped with ABS. Vibre ang brand na may tire size sa harap na 120/70/17. So brusco yung datingan ng gulong nito. At pagdating naman sa kanyang rear suspension, ito po ay naka linkage type monoshock
na may 150mm rear wheel travel. Sa front wheel ay 140mm travel. At pagdating naman sa kanyang rear brake, ito po ay naka-hydraulic single disc brake na may 270mm na may single piston caliper at equipped din po ng ABS. So dual channel ABS po siya. At may rear tire size na 160x60x17. So malaki po ang gulong nito. Mas malaki compared sa ibang 400cc na motor. So yung gulong nito mga ka-riders ay halos ka-level ng mga 650cc na motor. At ang isa pang kinaganda pala ng motor nito mga ka-riders ay meron na po siyang skid plate or engine cover na made of plastic. Kahit made of plastic po yan, ay magandang quality ng plastic naman yan, and it's still a cover para maprotektahan ang ating engine. And since nandito na tayo sa ilalim, so ang ground clearance po ng motor na ito ay 169mm, so it's an above average. So pagdating sa bigger humps, potholes, o marubak na daan, hindi po yan basta-basta sayad, or kung sumayad man, meron namang protection the engine cover. At pagdating naman sa kanyang curb weight with 90% fuel plus oil, ito po ay merong 184 kg. At may fuel tank capacity na 11 liters. So pagdating sa long ride ay hindi ka mabibitin sa motor na ito. At meron po itong claim mileage na 29.5 kilometers per liter. Matipid na po yan para sa isang 450cc na motor. Pero depende pa rin po ito sa riding style mo. Kung ikaw yung tipo ng rider na hataw ng hataw sa expressway, ay baka talaga mas tumaas ang fuel consumption mo. Pero kung ikaw ay chill lang at gusto mo ng konting bilis, sakto lang, well, ibibigay nito yung 29.5 kilometers per liter or baka mas tumipid pa. So yan, tinabi ko sa aking napaka-basic na motor, ang Yamaha YTX 125. So it reminds me of my Yamaha XXR before na kung kinuhanan ko ng picture para memory sa akin yun. So hopefully ito na yung next na motor ko, pang expressway legal na if God's will. At pagdating po sa kanyang upuan ay sobrang komportable, malambot at wala kang mararamdaman na sakit ng wet packs. At pagdating po sa kanyang seat height, ito po ay merong 780mm at swak na swak po ito para sa ating mga Pinoy. I'm 5'8" at lapat po ang aking dalawang paa dyan, kaya hindi po ako nahirapan kahit na nasa traffic light. Now the seating position sa handlebar ay upright, so komportable yung pakiramdam. Pero pagdating sa legs ay medyo naka-lean forward siya, so medyo aggressive yung dating, which is very good para sa akin. It's a good combination. At pagdating po sa kanyang mga ilaw, yan po ay modern na kasi lahat po yan ay naka-LED sa headlight na may logo ng Royal Enfield. Ang gandang tingnan, classic pa rin yung dating kahit LED na. Turn signal lights at ang kanyang taillight. At munti ko makalimutan, ito po pala ay single seat, so pagdating sa pillion seat ay medyo naka-curve pataas. At meron siyang grab bar para dyan siya hahawak, para kung ayaw niyang humawak sa'yo sa balikat mo, so dyan siya hahawak. At pagdating po sa price ng motor nito ay meron po siyang tatlong presyo na may 5 kulay na pwede nyong pagpilian, pero dito sa showroom nila ay 3 lang po yung naka-display na iba-ibang variant. Ang una, which is ang pinakamura, ay ang kanyang Smoke Silver na may presyong 289,000 pesos. Mas mura siya kasi ito po ay naka-digital analog instrument cluster na may 3-per-pad. So ayan, ganyan na itsura niya mga ka-rider. So mas classic ang datingan nito compared dun sa premium and yung special edition. Premium na mas mahal ng konti na may presyong 304,000. Ang Gold Deep at Playa Black. Mas mahal po ito ng konti kasi po ito ay naka 4-inch round TFT display with phone connectivity, full map navigation, powered by Google Maps and media control. It's almost the same with the special edition, which is the yellow ribbon and yung Brava Blue. So meron lang siyang added features plus yung riding modes, and the paint job sa special edition is mas maganda kaysa dun sa premium. At ito po ang tunog ng kanyang exhaust muffler. And there's more mga ka-riders bago ko makalimutan. Lahat po ng variant na yan ay equipped po ng USB charger na Type-C. So ganun siya kalupit mga ka-riders. So hindi mo na kailangan magbawa ng power bank kasi meron na siyang built-in na USB charger. Type-C pa. Alright, so yan po ang ating motorcycle feature for today, ang Royal Enfield Guerrilla 450. Alright, so if you want to know more about the motorcycle here at Royal Enfield, you can visit their showroom at 11 Brixton Street, Capitolio, Pasig City. And look for Mr. Jello and he will assist you everything. Lahat ng kailangan nyo, lahat ng gusto nyo itanong, masasagot po niya yan lahat. Alright, so hanggang dito ko na tatapusin aking video, and don't forget to subscribe, like my videos, and feel free to comment and press that notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Archie Ventures, grazie!